Magandang araw, magandang umaga, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay, Dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta, ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay, at kaisa-isang parish mission ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau. Ngayon po ay Biyernes na naman. Napakabilis po ng isang buong linggo. Primer Biyernes, Biyernes ng atin pong debosyon sa mahal na puso ng ating Panginoong Jesucristo. Biyernes ng ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang atin pong gospel, Matthew chapter 21, verse 33 to verse 43 at verse 45 to verse 46. Samantalang marami po sa mga talinhaga na ibinigay ng Panginoon sa kanya pong ministry ay mga talinhagang patungkol sa mga issue ng mga Pariseyo. Ito pong talinhaga ngayon na kung tawagin po sa Ingles ay The Parable of the Ungrateful Tenants, ang talinhaga ng mga ingrato na mga tenants. Ito po'y lumago at umusbong sa isang sitwasyon, hindi ng mga Pariseyo, kung hindi sa sitwasyon na kung saan ang Panginoon, pagkatapos na kanyang linisin ang templo ng Jerusalem, ay kwinestyon naman ng mga chief priest, punong saserdote at matatanda sa Jerusalem. So, ito po ay parable directed primarily sa mga chief priest at mga elders. Actually, kung titignan po natin, ang parable ay mas angkop na tawaging allegory. Bakit allegory? Kasi lahat po ng maliliit na detalye ng kwento ay tumuturo sa mas malalim at iba pang kahulugan. Halimbawa, ang setting po ng parable ay ubasan. At ang ubasan, ito po ay simbolismo ng Israel bilang bayang pinagpala, bayang pinili, bayang itinatag ng Panginoon. Basahin po ninyo ang Psalm 80, verse 8 to 15, at gayon din po ang Isaiah chapter 5, 5 to 7. Sa kanyang kagandahang loob, ang Panginoon ang nagligtas sa Israel mula sa Egypt, at pagkatapos nun, ibinalik ang Israel sa lupang pangako, itinanim ang Israel sa lupaing yaan. Yung mga tenants o mga katiwala na naging ingrato, ito po yung mga punong pari, saserdote, mga matatanda ng Israel na imbis na pagyamanin ang itinatag na bayan ng Diyos, ay inalipin ito at inangking pansarili. Ang mga servants ay yun pong mga propeta na time and time again ay ipinadala ng Panginoon, ang Ama, upang sa ganon ibalik ang Israel sa kanyang landas. Sa dulo ng kwento, ang kaisa-isang tagapagmanang anak na ipinadala ng may-ari ng ubasan, ngunit hindi nirespeto, bagkus ay pinaslang sa labas ng gate ng ubasan
ito ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Ganyan ang gagawin sa Kanya ng konseho ng mga matatanda at punong pari, kung saan huhusgahan siya at ipapapatay, at ang Panginoong Hesus nga ay ipapako sa labas ng banal na lungsod. Basahin po ninyo ang Hebreo chapter 13 verse 12 to 13. Maliban po dito sa napakayaman na parabolang ito, na allegory nga, na tumatalakay sa pananaw ng Panginoon sa gawain ng mga punong pari at saserdote at sa kanyang nalalapit na pagkamatay, binibigyan din ng Panginoon sa pagbasa natin ngayon ang mas malalim na pakahulugan ng awit 118 o Psalm 118. Sa Psalm 118, verse 19 to 24, ito po ang mababasa. Open to me the gates of righteousness, that I may enter them and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord. The righteousness, the righteous one shall enter it. I thank you that you have answered me and have become my salvation. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. Ito po ang naistukuyin ng Panginoon sa kanyang pagpasok sa pintuan, hindi lang ng templo, sa pintuan ng banal na lungsod. Tinutukoy niya ang kanyang sarili bilang ang taong matuwid na ipinadala ng Diyos at ang bato na nireject, tinanggihan ng mga nagtatayo ng gusali. Ngayon, earlier, nung pumasok ang Panginoong Hesus sa Jerusalem, ang mga tao na sumalubong sa Kanya, ginamit din po itong awit 118. Psalm 118 verse 26. Si Jesus pumapasok sa banal na lungsod bilang matuwid, bilang rejected cornerstone. Pero yung mga tao sa 118 verse 26, ito naman ang kanilang naging aklamasyon sa kanyang pagpasok. Blessed be he who enters the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. Hosana! Mga kapatid, itong ating pagbasa ng Ebanghelyo sa araw na ito ay nagpapakita ng tinatawag natin na inconsistency ng ating pagkatao. Yung mga katiwala, pinagpala, kinaawaan ng may-ari, pero sila ay naging ingrato, hindi lang yon, naging mamamatay tao. Yung mga taong nag-welcome kay Lord, ginagamit ang Psalm 118, Hosana, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Ngayon, ito naman yung mga taong naghahanda na ipapako siya sa krus. Samantalang ang mga taga-Israel ay palaging tinutukoy na ang Diyos ang kanilang bato, malaking bato at tanggulan. Sa Psalm 18, verse 2, verse 31, verse 46. Ngayon naman, ang tingin nila sa Panginoon ay stumbling stone. Isaiah chapter 8, 14 to 15. Totoo nga po,
inconsistent ang ating pagkatao. Inconsistent ang ating pamamaraan. Kaya nga po maraming beses, marami din ang naghihirap, marami ang nasasaktan, marami ang napapako sa buhay dahil sa ating inconsistency. Siguro po, ito ang nais ikalabit sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Hingin natin ang awa, pagpapatawad ng Panginoon sa ating pong mga inconsistency na naging dahilan kung bakit marami rin sa ating mga nakapalibot na mga kapwa-tao ang atin pong pinaslang at ipinako sa buhay. Nawa tayo pong lahat ay kaawaan ng Panginoon. Sana po nakatulong itong ating pagbibigay liwanag na ito sa Gospel of the Day para sa isang mas mayamang Kwaresma. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline at sa timeline ng inyo pong mga kaibigan, at gayon din po, please ask people to continue to subscribe sa atin pong YouTube channel na Domi Guzman, at gayon din po sa ating Facebook page Pagkagising sa Umaga, at sa Facebook page na ito kung saan po tayo nagtatagpo araw-araw. In the meantime, hayaan niyo po na aking pong batiin at pagpalain ang ating mga virtual parishioners na nanggagaling po ngayon sa hanay ng mga charismatic at new evangelization groups. Unahin na po natin ang God Loves Prayer Community ni na Brother Robert Castañeda, Philaine Tan, Jean Wee, at Fred. Gayon din po sina Ricky, Silvia Berenguer, Paul Almendras, Hener Siriban, Nancy Spiritu, Giselle Ango Ortiz Luis, Rene and Grace Yupanco, Hermilita Roque, Mario Somera, Bernard Banyares, Sunny and Pamela Cadiz at si Pai Songko, Yen Jojo Hernandez, Tess Labadan, at Alex Pideris. Pagbati rin po sa Acts Community, kina Hernand Luz Clemente, Leoneris Reyes, Malu Greg Aguila, Nancy Reyes, at Rox Velasquez, Pepito Lisa Reyes, Lorraine Noledo Gahasan, Rose Licop, Susan at Eric Blanco, Bernard at Baby Sanchez. Gayon din po ang Rivers of Living Water Community, sina Pempe Rodrigo, Nona Reyes, Maria Chin, Jack and Josel Cruz, Lori at Laura Hison, Rose Magno and family. Special prayers kay Hazel Fatima. Pagbati rin po sa Buklod Healing Community ni Father Pascual Adorable, dyan po sa Balete Drive, Quezon City. Binabati po natin si George Noemi Villarus, Tito Manny, Tita Lulu Recto, Irma Delio San Miguel, Leslie Masigan and family, Rolly at Rosalu Lamson, Mayor Egay at Doris San Luis. Kasama po si Kleng, syempre, Ann Tomas and family, Zenny Balagat, at gayon din po pagpapala kay Butch at Julie Go. Gayon din, pagpapala, pagbati kay Attorney Rafi at Pearl Rodriguez at sa kanilang apo na si Natalie. Pagbati rin po sa Workers of Christ Community, Joey Didit Jacob, Leonie Bautista, Arlet Mendoza, Ram at Mabik Selim, Nilo at Del Dario, Sam Dario, at gayon din po si Malu at Hill, Ruby Jean James at Moises, si Jing at Christine Pascual,
kasama po si Rina Feria, si May at Joshua Villalobos, at si JR, siyempre, Feli and Gas Leonardo, Eric at Cathy Teotico, Antoinette Magallon, Rene and Eleanor Portillo, Ferdy and Agnes Nicolas. Sinasama na rin po natin ang mga naging kasama sa Workers of Christ Holy Land Pilgrimage, si Jen Castillo, Catherine Lee, si Arlene Sarmiento at ang anak niyang si Paulo, si Mama Esther, si June Gina Amanda, at gayon din po ang outreaches ni Carlito Villaluz, Shelmed Bicol at Manila, Medi Villanueva at Diyos Mabalos po Foundation. Ngayon italaga po natin ang maghapon to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pagpalain.